Hi guys, this is the part 2 of my cleaning journey. Cleaning journey. Okay, start now guys. Diyan lang kayo, manood lang kayo sa aking gagawing paglilinis. Ang buhay housewife. Sige, wait lang. Naman tayo sa kusina guys. Kanina nano ko na dito sa table, kaya lang may mga panibago na naman. Ito talaga guys ang buhay ng isang nanay, tagasunod ng kalat ng ating mga anakis. Ito talaga ang ating palad, ang ating kapalaran. Kaya hindi tayo pwede magreklamo dahil ito talaga ang ating obligasyon sa buhay. At saka guys pala, kahit naman ako ay isang housewife lang, ay maswerte naman ako sa aking mister dahil siya ay napaka-responsable. Diba? Ganun lang, tulungan lang. Sa buhay mag-asawa, tulungan lang. Kung ang babae na sa bahay, ang lalaki naman ang siyang maghahanap buhay para sa pamilya, para sa mga anak, para sa asawa, may pambili ng lipstick. Anyways, wala akong lipstick guys. Wala akong makeup. Natural. Natural. Charot! Charot lang. Pero natural nga yan eh. Kaya lang, syempre, kapag tayo ay tumatanda na, kailangan natin ng mga sabon na pampaputi. Dahil ang ating balat ay hindi na kasing ganda tulad nung tayo ay bata pa, nung ating kabataan. At tayo'y nagkukulang na sa collagen sa ating katawan. Yung collagen sa ating katawan ay nauubos na unti-unti dahil tayo ay nagkakaedad na. Kaya sabi ni Doc, kailangan meron na tayong maintenance na collagen para sa ating mga joints, sa ating balat, sa kuko, sa buhok. Kaya diba guys, napapansin nyo na nanlalagas yung buhok natin. Oh guys, may itak ako dito guys, kaya huwag kayong luluko-luko sa akin. Yun, ayun na nga, sana nga ba ako. Yung sabi ni kaya salamat Doc. Hindi guys, nadadala lang din kasi guys sa filter. Kaya sa filter ng cellphone, you know. Ayun guys, iniipon ko talaga yun guys ang aking hugasin. Para isang pagod na lang. Hindi yung mayat maya hugas. Kailangan din naman nating mag-relax. Hindi yung uubusin na rin natin yung oras natin sa pwede pa tong ulam na to Initin ko na lang to guys. Pwede pa to. Okay.
Okay, hugas muna ako guys. Kapag housewife ka, walang day off, walang break time, kaya ikaw na rin mismo ang gagawa ng sarili mong break time. Ikaw ang boss, ikaw ang katulong. Diba? Ikaw ang manager, ikaw lahat. Kaya ikaw na rin gagawa ng day off mo, ikaw ang gagawa ng break time mo. Kaya kapag nasa bahay guys, huwag mo masyadong dibdibin yung mga gawain. Pag hindi kaya ng katawan, magpahinga. Kasi hindi naman tatakbo yung mga gawain mo sa bahay. Kung kayo lang naman. Ganun lang yun guys. Para hindi ka manlata sa pagod. Kasi guys, kung susundin mo lahat ng gawain sa bahay, walang katapusan guys. Ang gawain natin sa bahay. Tuloy-tuloy yan. Ito, pag kahugas ko nito, mamaya-maya mayroon ko na naman itong bagong hugasin. Ganun lang yun. At tanggap ko na yan sa buhay ko. Kasi pag nag-asawa ka guys, marami tayong kailangang give up para sa maayos na pamilya. Kasi kung hindi mo babaguhin yung lifestyle mo, wala. Magiging magulo ang ng pamilya. Kasi syempre lagi niyo pag-aawayan ni mister, lagi niyo pagtatalunan. Hindi healthy sa tahanan, lalo na para sa mga anak. Dahil makikita nila na nag-aaway kayo palagi. Hindi naman, wala namang perfect na wala namang perfect na relasyon na mag-asawa. Pero syempre, meron tayong mga dapat isaalang-alang. At huwag tayong gagawa guys ng mga mortal sin. Dahil makaligtas ka man guys sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, hindi ka makakaligtas. Promise. Kaya okay lang na sabihan akong malusyang na ako or whatever, at least mahal pa rin naman ako ng asawa ko guys. You know. At syempre, kailangan na lang din nating ayusin yung sarili natin para kahit papaano naman bonus na yung para kay mister. Diba? Paganda ka para sa mister mo, hindi para sa ibang tao. Para sa sarili mo, para sa asawa mo, ganon. Ganon yun. Okay?
Kaya kung nakita nyo man akong maganda minsan, minsan lang guys. Para yun guys sa sarili ko. At para sa mister ko. Para naman pag nag-ano kami, with video call guys, maganda naman ako sa paligid niya. Diba? Ganon yun. Kaya guys, kailangan ko mag-exercise. Para sa health ko at para sa asawa ko. Hindi para sa ibang tao. Dahil ako ay tumatanda na, kailangan ng exercise ng katawan. Dahil tumataba rin guys. May lahi kami guys na ano, may lahi kami ng mga nai-stroke. Kaya oh my goodness. No. Kaya kailangan ko mag-exercise. Mamaya guys, mag-exercise ako. Lahat naman ng bagay guys, natututunan yan kapag ano. Kasi ako nung nag-asawa ko, hindi naman ako masipag. At hindi naman ako masipag, hindi rin naman ako tamad guys. Sakto lang guys. Hindi kayong ano sa akin. Mabuti nga guys, mga lalaki yung anak ko. Dahil kung babae guys, mauobliga silang uuobligahin ko talaga sila na tumulong sa akin sa mga gawaing bahay. Dahil syempre pag babae ka, dapat alam mo yan, lahat ng gawain sa bahay. At tayo guys, bilang housewife, totoo nakakainip, nakaka-bored talaga sa bahay. Pero ako kasi mas okay na sa akin, nasa bahay lang. Iba-iba naman may time din naman na pwede ako lumabas Hindi naman ako naigpitan ng asawa ko. Napakaluwag ng asawa ko sa akin. Paano gusto ko sa buhay, paano gusto kong gawin sa buhay, okay lang yan siya. Ako lang talaga minsan na umaayaw din. Dahil ako guys, yung mga party na yan, napagsawaan ko na yan. Galing na ako dyan, mga party, mga anets. Tapos na tayo dyan, graduate na tayo dyan guys. Nasa edad na rin naman nung nag-asawa ko, kaya dinanas ko lahat ng mga gala dati. Kaya sawa na rin akong gumala-gala. Kaya kung makita nyo guys, gagala lang ako pag
Lalabas lang ako ng bahay pag mag-grocery, magsisimba, kasama yung mga anak ko, ganyan. Kasi tamad na rin talaga ako guys maglalabas. Lalo naman wala yung asawa ko dito. Diba, nakakatamad naman gumala, nakakulang kayo. Hindi masaya. Hindi ano yung kaligayahang nadadarama. Kasi kulang. Kung gumalaman kami minsan ng mga anak ko, minsan lang talaga yung guys. Kasi yung mga anak ko, mga tamad din gumala yan guys. Yan lang ang ano ko guys sa mga anak ko, dahil talagang mababait at mga hindi layas. Mga taong bahay din talaga sila. Mga lalaki yung anak ko pero mga taong bahay sila. Taong bahay nga lang talaga, hindi yung asahan sa mga gawaing bahay. Pero it's okay for me. Kasi mahalaga sa akin hindi sila nagpapasaway. Diba? Napakalaking points kung hindi sila nagpapasaway sa akin. At ang mga grades nila guys, matataas. Kaya sabi ko kahit wag na silang gumawa dito sa bahay, ako na lang. Basta yung pag-aaral nila. Dahil yung pag-aaral nila, magagamit nila yan pagdating ng tamang panahon. Dahil kung tamad ka na nga sa bahay, hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral, ay paano na lang ang buhay mo? Diba? Wala kang magiging magandang kinabukasan. Kaya yung iba dyan, kung may pagkakataon kayo mag-aral, kahit may edad na, pwedeng mag-aral. Maraming nag-aaral na may edad na. Huwag nyo sayangin ang pagkakataon. Napaka-importante ng pag-aaral. Kaya ang mga anak ko, hindi ko talaga yan sila inaano sa, kasi ayaw kong, gusto ko focus lang sila sa studies. Kasi diba, ang hirap naman yung papagawain mo sa bahay. Araw-araw sila may pasok sa school. Kawawa naman. Kasi yung pag-iisip sa klase guys ay napakalaking ano sa utak, sa isip. Dinanas naman natin yung mag-aral guys, kaya alam natin yan. Nakaka-stress yan guys. Kaya hinayaan ko lang sila. Guys, yung mga ganitong gawain, madali lang ito matutunan. Madali lang. Pwede mong balikan. Pero yung pag-aaral, hindi mo mababalikan pag yung pagdating ng panahon na ano. At may mga responsibilidad ka na. May asawa at mga anak ka na. Alin ba uunahin mo? Di syempre, paghahanap buhay, di ba? Maghanap kung ano. Kaya lang, kung hindi ka nga nakapagtapos, anong hanap buhay ang papasukin mo? Di ba? Yun. Kaya, kayo guys, mga kabataan, may man ng subscribers naman ako dyan ng mga kabataan. Makinig kayo sa akin. Madaling matutunan ng mga gawaing bahay. Mahalaga. Unahin ang pag-aaral.
Dahil malakas pa naman ako. Kaya ko pa yung mga gawain dito sa bahay. At wala rin naman akong gagawin. Kaya ako na. Ba't ko pa sila papahirapan, di ba? Para sa akin lang naman yan. Iba-iba naman yung ano ng magulang. Iba-iba naman ang isip natin, guys. That is for my own opinion only. Bayag, sarap ng lalamunan. Basta, ang mahalaga sa akin, guys, hindi nagpapasaway ang mga anak ko. At nag-aaral naman silang mabuti dahil matataas na naman ang grades nila. Diba? Hindi sila pala tambay sa labas. Andyan lang yan sila lagi sa taas, guys. Nasa kwarto lang nila palagi sila. Kaya pag tapos na sila ng mga assignment nila, hinahayaan ko lang sila mag-ano. Marunong na rin naman sila, guys, mag-manage ng time nila sa pag-aaral at sa games. Pinaka-relaxing moment nila yung mag-computer minsan-minsan or madalas. Basta ang kondisyon lang namin palagi yung pag-aaral nila, huwag pababayaan. At ayun nga, guys, hindi naman sila gala katulad ng iba, diba, na ipag-inuman, tambay kung saan-saan. Hindi ganun yung mga anak ko, guys. Nasa bahay lang sila palagi. At wala silang bisyo. Kaya yun ang pinaka-pasasalamat ko sa Panginoon. Dahil matitino yung aking mga anak. Guys, tapos na. Kaya patulo ko lang yan sila dyan. Ayan, dyan muna. Maya ko na ayusin yung pag tuyo na. Ayan, guys. Ito na lang pala. Kasi mga pitche, lalagyan ko ng tubig after. Ito na lang, guys. Dito na kami kumukuha, guys, ng inuming tubig namin. Kasi mas nakakatipid ako. Kaysa dun sa bibili ka pa ng mineral water, di ba? Mas tipid ito. Guys. Hello, guys. Ayan, finish na. Tapos na, guys. Ayan. At ayun ang aking tinupi. Mamaya ko iaakit sa taas yan. Guys, tapos na rin. Ayan, oh. Diba? Ayan, wala na yung sapatos dyan kanina. Ayan, guys. Magkakape ako kaya may tinapay at dyan, palaman. Ayan, yung aking listahan. Okay, guys. Tapos na, guys. Ito nga pala, guys, yung aking mga pang-exercise. Dapat talaga katabi yan ng bigas, guys. Para ma-motivate ako. Guys, wala nang hugasan, guys. Ayan, oh, finish. Woohoo. Ayun na. Tuluin ko lang sila dyan, guys. Mamaya ko sila ayusin. Lalagay sa mga kanilang lalagyan. Okay, guys. Bye-bye. Yan, guys. Ito, guys. Galing na to doon. Nag-i-stack na ako dito para in case na mawala ng tubig ang Maynila, 'di ba? May inom pa kami.
Ayan guys. Bye-bye. Thank you so much. Thank you for watching.